Yun po, no? Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, before that, marami po yung Psalms 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, His love is forever. His faithfulness continues through all generations. And let's pray. Let's close our eyes in the present time. Lord, thank you for this evening that you gave us gather back the praise and worship. You deserve it. Thank you, Lord, for the guidance. Papunta ko dito. Thank you, Lord. Paunahan po itong gawain po namin sa November. We ask you to open up our hearts and minds that we may absorb the lesson na aming katalakayan po para sa ganyan po. We pray to sa mga kalapit dito, Lord, na kaya na po ang bahala po. Kadahilan ang meron po sila. Guys, we continue to bless everyone, Lord. Kaya ito mga malapit po. And this is what we pray. Amen. Muna po tayo sa ating praise and worship. Magandang gabi po sa ating lahat. Inanayaan ko po ang lahat na pumayong para po sa ating pagpupuli sa Panginoon sa pagdating at pagkakaroon.
is you, Lord, who knows my weakness, who gives me strength within all Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Lead me on, Lord. Lead me on, Lord, from temptation and purify me from within. Fill my heart with your Holy Spirit and take away all my sin. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. Ay, nilalaw ko rin ang Panginoon. Nakaupo na po ang lahat. Dumako naman po tayo sa ating testimonies. Pauna po ito. Ako po ay pastor po sa lugar po ng biyaya. Pilipinas. Nagsaya pa ako sa Gaya sa Tuap. Wala ng pasok. Patuloy pa rin ngayon. Wala pa rin presensya ng biyaya. And nagsaya pa ako ngayon kasi mas nabigyan na ng time para basa-basa again, as mentioned to me last patuloy po ako nag-study dito sa Mass Project. Masisure lang po ako sa inyo. Pwede ko na balikan kasi patuloy na parang na-supuan ko po na book kasi sa mga sa part na sa mga yung sermon kasi this past week I'm receiving parang papasalamat like from friends sasabi sila na papasalamat sila na I was their friend at kilala nila ako and papasalamat sila kay Lord na hindi pwede sila mag-work ko sasabi nila na ako ay parang hindi iwanan nila sa buhay na inuwi na ako nila papagamit ang kanilang mga laro. And ayun, akala ko lang yung dito sa Matthew 5 verse 14. Sabi po kasi doon,
ito, sabi dito, you are the light of the world, at our work and here cannot be given. Yung parang pagka-intindi ko po kasi is yung light na i-direct po natin sa mga kasama po natin sa mga mga is yung pag-ibig ng Panginoon. Like, kung ano yung karamdaman natin sa Kanya is natin yung pinabalik sa mga tao na nakakasama natin sa ating mga buhay na. At ang pag-ibig natin is mga pagbabago na naramdaman ko po yun. Sa mga tao rin po na nagpakita sa akin ng liwanag ng Panginoon. Sila, pinanihan ko yung nag-influence ko sa akin. Hindi lang naman po sila marami rin itong tao. It's just that, it's the Lord that truly is the one that gave that life ko. Sila lang yung ginamit ko Lord para makita mo po ito liwanag. So like, sinasabi lang din po dito is i-reflect natin yung life natin sa mga tao na nakakasama natin. And ano po, pag-iwag sa Matthew 5:15 na, neither do people light a lamp and put it under a bowl, instead they put it in a stand, and it gives light to everyone in the house. Parang, iangat po natin itong ilaw nito. Huwag natin itong itaw. Ipakala natin itong pag-ibig ng Panginoon at mas makilala natin. Makilala natin ibang tao siya. Patuloy po tayong iangat natin bumago sa mas kilalanin natin no way na mas i-deepen natin ang relationship natin sa kanila. Kasi may parang may example po like sa kakilala po natin na tunay na kilala natin is mas pinipili natin yung mga tunay na kilala natin kaysa sa mga ibang tao dyan. Is para mas kilalanin natin yung Lord. Para mas siya yung i-focus natin sa ating mga buhay. Ayan po. Yung parang emotion ko. Ayan po. Makasama ko lang sa everything. Lalo yung ako sa kanya. Apa! Grabe ka naman yung sumunod na araw. Ayan naman ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa nangyari sa hindi lang ngayong araw na to, hindi sa nakarang linggo na naranasan namin lahat ng mga kababayan na nakapunta kami sa amin. Ayun, sa nangyaring, sa mga natutuhan namin doon sa mga tinapos namin. Ano ba yun? Hindi. Yung empowered woman of God. Na sabi babaguhin daw na rin yung blood. Ayun, natutuhan ko yung yung tatlong babae na tinapik. Gusto na ba yun? Basta naalala ko yung salita ng Panginoon. Ayun. Sorry po, manonood na po. Ayun. Ang dami ko natutuhan sa speaker po namin yung kay Deborah na nilig niya yung war. Ayun, nanalo sila doon. Yan, dahil kahit na hindi niya alam at it's unusual na makakita ng babae sa gera ng mga panahon na yun. Natiwala siya sa plano ng Panginoon. Ganun din sa atin, kaya din sa atin bilang maharap sa mga pagsubok ngayon sa gera sa mga ibang bansa. Ayun, is pinapakita ng Panginoon na huwag matakot o mga kasi may kano siya na at igalay tayo ng Panginoon, hindi niya tayo kapag-ubayaan. Ganun din kay Abigail, na may masamang asawa. Tama ba? May tama yung kung, pero hindi, ayun tama. Tapos ayun na kahit pa ganun kalala yung asawa niya, hindi siya nagpadala doon. Nagkaroon siya ng sariling pag-iisip at nagtiwala siya sa kakayahang pinagalag sa kanya ng Panginoon Diyos yung makipag-usap sa ayun,
David na susugurin yung family niya. At also, ayun din kay Mary Magdalene. Ayun, na sinabihan ng 7 demons. Demons? Oo, tama. It's yun. Demons. Tapos, ayun, kahit na ang dumi-dumi ng tingin niya sa sarili niya kasi na grabe, nakita mo talaga. Ayun na, kahit na gano'n na, iniisip niya na hindi siya worth it para pagsimba ng Panginoon. Kaya katiwalaan siya ng Panginoon at hindi siya pinabayaan. Hindi siya ipisgahan ng Panginoon, gano'n din tayo na may nakaraan. Pero ay patuloy tayo na nandito pang mag-serve at magpasalamat sa Panginoon. Kaya naman patuloy kong binabalik ang pagpapasalamat sa Kanya namin. Sino? Bless him. To be God on the glory. Thank you po. Dahil po natutuhan. Una po yung mga lamok. Yung mga lamok. Mamaya pag merong no-audio ka. Wala nga bro. Ipapakita ko sa'yo mamaya bro. Hindi na ako. Yun, salamat sa Panginoon na yun, atin. Muli, patuloy tayong salamat sa Panginoon sa isang buong linggo na ginawa sa atin. At maraming salamat sa Panginoon sa lahat ng patuloy na pagkabay, sa financial needs, lalo po sa pagtaas ng gasolina, sa mga bilihin. Kaya yun nga, hindi tayo matatakot dahil mangyayari talaga yun. Dahil nga nakasulat na sa kasulatan sa Bible mismo. Yun nga, patuloy tayong pagpapulit sa yun nga, tayong pagkabay at pag-iingat. Yun, i-share lang na may isang isang tao na parang nagkatulog sila dahil sa ano ba talaga yung tiwala o pananampalataya yung pinag-usapan nila. Marami nagsasabi ng pananampalataya. Yung pananampalataya yung paniniwala nila. Kahit sa tiwala. Kasi ang tiwala, parang naniwala ka lang na hindi ka mismong nagtitiwala sa kanya. Yung pananampalataya, kung tiwala na alam mong magagawa yung isang bagay na hindi pa nagagawa. Yung isang bagay na imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Kaya yun yung pinag-usapan nila na yung isang tao na yun, kasi nga, religious yung isa na dapat tiwala daw, hindi pa naman palataya. Kasi ang tiwala daw, hindi mo kung nakabase daw sa ating paniniwala sa Diyos. Hindi siya sumampalataya. Kasi nga, parang nakabisa sa hindi siya nakabisa sa Bible. Nakabisa sa paniniwala rin. Yun nga. Yun yung isang kailangan natin yung sumampalataya. Hindi lang tiwala, yung buong puso natin na ibigay sa atin sa Panginoon. Kailangan natin maniwala lalo na sa mga bagay na pangailangan natin sa buhay. Alam natin na may pagdadawat tayo. Kasi, di ba, pamahal yung mga ngayon, bilihin, ano bang mangyayari sa buhay ko? Tayo matakot dahil nga, sabi ng Panginoon, sa Bible, magtiwala lang tayo. Yun, binabalik ko po. Salamat sa Panginoon.
Panginoon. Nagbubulit nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na kabutihan niya sa araw-araw, sa patuloy na pag-provide at saka sa pag-iingat sa amin. Nagbubulit nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na guidance, knowledge and wisdom na ibinibigay niya every time na nagbabasa ako ng Bible. Yun, yung parang nung narinig ko yung ano na yun, parang mas lalo akong nainggan yung basa at kilalanin talaga siya. Sabi ko nga, oo nga naman, sabi kasi doon, how can you trust and follow somebody you do not know? Diba? Paano mo nga naman talaga susundin at pagtitiwalaan yung isang tao na or isang Panginoon na hindi mo kilala. At yun, yun yung papalas natin magpasa. Kilalanin pa siya, sino ba siya, ano ba yung mga sinabi niya, saan niya ba ito sinabi. Yan. At yun, salamat sa patuloy na paggabay ng Panginoon at provision sa araw-araw. Kaya binabalik ko lahat ng papuri at sa salamat sa Panginoon. Tama lang, dahil parang dito. Balik ako ng kamusan. Maraming sa Genesis. Ayan, salamat sa Panginoon na nakaagad ka muli ngayong araw na to. Gabi na to. Ako yung napupunta ko salamat sa ating Panginoon sa buhay kalakasan at pag-iingat ang pinagkakita sa amin. Salamat sa Panginoon na nakakapag-pray na po kami ng asawa ko every bago matulog kasi di namin wala ka ano. Pero salamat sa Panginoon yun talaga. Napasalamat ako nito yung nakaka-attend ako na Bible seminar po yun. Kagabi po. Yun. Salamat sa Panginoon sa mga salita niya talaga na pangahawakan natin na nakalaalay ko na verse na yun. Salamat sa Panginoon sa seminar at nagawa lang ang assignment o diba? Yun. Salamat sa Panginoon sa lahat sa buhay kalakasan talaga ng Panginoon. Yun po. Gabi po. Wala nang inudyokan o tinatadyakan. Inudyokan. Ako meron pa. Bago ko kayo. Yun? Wala na. Wala na. Ako meron pa. Ano yan? Wala na? Wala na ha? Okay, diretso na ako ha.
Okay. Wala tayong PowerPoint dahil yeah, problema yung ating Microsoft Office, laptop, yeah, license daw, marami. So, share ko na natin yung aking grupo sa GC natin na copy. Lagay ko dun sa GC natin sa laptop dito. May guys po rin kayo. Kita niyo po? Palit natin ang nangyayari sa ating paligid ngayon, ano? At nangangamba ang karamihan. At walang patiyakan sa inaharap. Pero last Sunday, tinusali ng Panginoon kung ano ang kahulugan, definition of faith. Pagsulat. Yung tayo naman. Ano yung sulat na po? Main point. Definition. Second point. Demonstration. And the direction. Mas nakita natin doon na kailangan natin i-focus na magtiwala sa Panginoon. Trust Him more. Lalo na sa panahon natin ngayon, ay nako. Nakita natin ang Panginoon ni Brother Remark. At nangyayari ng mga presyo na may mga basic commodities. Prior to that, yung petroleum products ay pataas ng pataas. Yan ay domino effect. Pag kumataas po yan, nadadamay po yung mga basic commodities. Kasi dinadala yan kung saan at ginagamit ay mga petroleum products. Especially yung mga sasakyan ng ginagamit ay diesel. Talagang napakamahal ngayon. At di lamang yun, pati yung mga ginagamit na iskalan. Dati almost 1,000 na. Ngayon, doble na. 1,800 na plus yung isang gasol na 11 kilos. Talaga naman pangangamba. Ngayon, napagod na akong isang video sa FB, no? Kapag ito daw po, ito magal pa, mas matindi pa sa pandemic. Kasi bakit? Magkakaroon ng looting. Lulubi na yung mga grocery stores, at tingnan kasi paggutom na yung mga tao eh. Kasi hindi na makapagdadala ng mga pagkain sa mga bilibilhan nito. Kasi wala ng tulong-tulong petrolyo. Okay? At gutom, aabutin. At sino mas maapektuhan dito? Yung mga hihirap, mas mahihirap ang mga pamukaya natin. Hindi na makapasok sa trabaho kasi walang sasakyan. At kung ano-ano pa. Kaya kailangan natin magtiwala. Kaya kailangan natin paigtingin. Ang pagtitiwala sa Panginoon ang gagawin sa atin sa kapayapaan. Kaya kahit natin kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, yung ba yung ang krus, ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at ng digmaan. Yung point tayo na natin. Kaya sa panahon na yun, Semana Santa, sabi nga, Holy Week, ay inaalala ulit natin, pinapaalala ulit sa atin, kapilang gawa ng pagligtas ng Panginoon kung sa krus ng Calvary. At iyan po ang nagbigay sa atin ng tiyak na kapayapaan at tiyak na kaligtasan. At di lamang yun, sa ikatong araw, siya'y muling nabuhay upang patunayan na siya ay Diyos at siya ay tagapagligtas at sa sino mang sumampalataya sa kanya uling mabuhay. Kaya na, sa tatlong mga talatang ito at aklat sa John 16:33,
Sabi doon, in the world, you shall have tribulation, but be of good cheer. Ano ba ito naman ito? Tribulation, tapos good of cheer, be of good cheer. Kasi by faith na eh. Yan yung resulta ng by faith. Peace and good cheer. And sabi ng Panginoon, I have overcome the world. I have overcome the world. Yan sa second to last words of our Lord Jesus Christ when He was on the cross. Ano sabi niya? It is finished, tetelestai. I have overcome the world, it is being known. The Colossians 1:20, the latter part, sabi doon, for reconciliation or reconciling for God. Sabi doon, having made peace through the blood of His cross. We have reconciled by God through Christ, so that we must have peace because of the blood of Christ on the cross, poured out on the cross. And lastly, Matthew 24 verse 6, ito yung advance pronouncement ng Panginoon in the years to come, magkakaroon ng wars and rumors of wars. And nowadays, alam natin, hindi lang rumors, kundi pa talagang totoong gera na. At panalangin natin na talagang matapos ito within 2 to 3 weeks, sabi ni Trump. And nakalulungkot na based from previous aaralin niyo, pakikinggan niyo, lalo na isa niyang director ng anti-terrorist commission ng US, na nag-resign, si Joe Hart. Sabi nga niya, wala namang banta yung Iran sa US. But because of pressure ng Israel sa US, yun nga, nangyari. Nag-issue si US President Trump ng Iran because of banta na nuclear weapons. Delikado kasi nun. So ano man nangyari, dahil natin ang matapos na itong gera na ito sa Middle East. So kaya nga sa kasalukuyan, ang mundo ay muling nakaharap sa matinding kaguluhan dahil sa tigmaan sa Middle East. Kaya ayon sa mga ulat, ang labanan ay magdudulot. O nagdudulot ng libo-libong pagkamatay, krisis sa ekonomiya at global instability. Kawalan ng katatagan. Kasi hindi lamang yung mga okay, yung mga first world countries, how about the second, third world countries, ang tulad natin. Kaya hindi lang ito problema na ngayon. Ramdam ito sa buong mundo. Kaya tumataas ang presyo ng langis at pagkain. Kaya ang ganyan, nag-uuling na, pero ito mga negosyari ng uling, tinataasan din naman. Kasi probably, gumagamit sila ng produkto ng petrolyo, pag tinadala sa lugar nila. Kaya, domino effect ito eh. At tapos, yung daanan ng mga barko na may dala ng petrolyo dun sa Strait of Hormuz ay guardyado ng Iran. Kaya ang ating bansa ay nakiusap sa ambasador ng Iran na patahanin na sasakyan ng magdadala sa atin. Okay. Kaya nakapapakabala. Kaya sa gitna ng digmaan sa mundo, so specifically sa Middle East, lagi natin nalalayan ng krus ni Kristo ang tunay na pinagmumulan ng kapayapaan, pag-asa at katiyakan. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na tayo kanyang pinili at katapuan. Kaya unang katotohanan, makita natin dito is the reality of conflict. Totoo po yan. Kahit hindi mangyayari ang kaguluhan ngayon, dahil mangyayari yan. Yan ang katotohanan. Kasi, was prophesied already, and now, nangyayari na. Kung matapos mo nito, matapos agad, may mangyayari pa rin. Kasi yun yung prophecy before the rapture. Kaya ang tumugtima, ibuman ng kasalanan.
Yan po yung pinaka-bottom line niya. Kaya nagkakaroon ng digmaan because of the fruit of the seed. And ang mundo ay nasa dati ng fallen condition. Sa Romans 3:23, alam natin yan. Ang lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa kalooban ng Diyos. Yan po yung nagiging dahilan ng Panginoon. Kaguluhan, gera, so hindi maiwasan ang kaguluhan at wala sa Kristo sa puso ng tao. Kaya tandaan, may pag-aaral ayon sa global reports, ang kasalukuyang digmaan ay nagdudulot ng malawak ang humanitarian crisis. Kasi maraming namamatay, gawa nga, hindi ko yung mga yung mga civilians. Papakita ko yung mga bata. At economic shock. Worldwide kasi ang effect eh. Okay lang sa Amerika, meron silang sariling petroleum products. Nagkinukuha na. Sabi na, 50% of the resources coming from the U.S. Kaya sabi ng Trump, saan na yun? Ako din naman. So anyway, kaya naman huwag magulat. Sagat ang mundo ay depraved. Ito po yung teaching about yung total depravity. Ang lahat ay nagkasala. Kaya ang natural, ang complete, ang nangyayari kung wala ang Diyos. Kaya huwag magulat sa kaguluhan, ito'y bahagi ng fallen world. Sa halip maging handa sa spiritual na aspeto. Yung aspeto din. Ano yan? Sa dictionary, aspeto. Yung po, unang katotohanan, the reality of conflict. Pangalawa, the redemption through the cross. Okay, pasalamat tayo. More than 2,000 years ago, tinapos na ng Panginoon Jesucristo ang kasalanan. Tayo'y tinubos at ayun ang solusyon. Sa Colossians 1:20, diba, sinabi doon, na having made peace through the blood of Christ, through the cross. Sabi dito, si Kristo ang nagdala ng kapayapaan sa magitan ng kanyang dugo. Hindi political peace, kundi spiritual reconciliation with God. Meaning, tayo ay muling tinanumbalik ng Diyos ni Kristo. Kawigitan ng pananalig sa kanyang dakilang ginawa. Kaya ang katotohanan, theologically, ang ugat ng problema ng digmaan ay hindi bansa laban sa bansa. Kundi tao laban sa Diyos. Taong walang pananalig sa Diyos ay kalaban ng Diyos. Diba? Kung ang tao ay walang pananalig o hindi sumananampalataya, siya ay kalaban ng Diyos. Kaya, sa Baptist doctrine, ay tinatawag na substitutionary atonement. Na imbis na tayo ang magbayad ng ating makasalanan, ay siya na lang. At iyan po ang isa sa mga tinuturo sa panahon ng mga araw o sipasan. Kaya, peace with God precedes peace with others. Kaya ang tunay na may pananalig, pananampalataya kay Kristo, ay hindi na nakabasa na harap or in the future because he fully trusted in Christ. Kaya therefore, since we have been justified sa Romans 5:1, through faith, we have peace with God. Magkita ni Kristo Jesus, ating Panginoon. Kaya na kahit magkaroon pa ng ceasefire, narating naman, magkaroon na, kung walang Kristo sa puso, yung mga unbelievers, specifically the Iranians, even the Israel, Asia, and the US, of course, si Trump, Christian yan. Wala rin kapayapaan mangyayari. Pero, sabi na, lagi nating panalangin ang susi para matapos ang lahat. Ang yan ang biggest part natin na gagawin. Panalangin ang mga bansa, pero hindi sa lahat, panalangin ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Itong mga taong ito wala pang pananalig kay Kristo. At i-share ang gospel. Ito ang tunay na magtutulong ng kapayapaan.
Yeah. Let's continue to share the gospel of our Lord Jesus Christ. And lastly, after the reality of the redemption of through the cross, the response of the believers. Ano ngayon ang tugon ng mga mananampalataya sa nangyayari ngayon sa ating kalagayan? So, paano natin yun? Sa John 16:33, nagbansa ng Panginoon na ang sabi niya doon, that and you shall hear of wars and rumors of wars. Ang sabi niya, magkakaroon ng tribulation. Pero, nanalo na si Kristo. At ang kapayapaan ay hindi absence of war, kundi presence of Christ. Anong mangyaring kaguluhan, tigmaan, kawalan ng katiyakan sa inaharap, meron kong kapayapaan ang nanay Kristo sa presensya niya. Kaya ito yung teaching ng mga Baptist na assurance of salvation. If we have an assurance of salvation, there is no such thing as no peace. May katiyakan tayo may Kristo at meron tayong missional living na tinatawag parang ng ilaw sa limit. Devotion yung doon are you assured of your salvation? Yan ang biggest question sa atin. Kaya kung wala ka assurance, malamang nangangamba ka sa ngayon at sa inaharap. Kaya, prayer points natin, makapag-pray. Pray for peace. Yan, sa 2 Timothy 2:1 para sa mga bansa at leaders ng mga bansa, especially yung mga leaders of the nations under conflicts. And pray for the lost. Yan, compassion for the lost. Marami sa war zones po na hindi pa mananampalataya o nakakalala kay Kristo. At challenge natin as soul winners. Tatlo. Dala niyo pa yung papel na yun. Kung di man dala, tandaan niyo yung tatlong yun na inyong ipapanalangin. At isa doon, yung one soul. O one na yun? More for the Lord. Soul for the Lord. Eventually, we will share the gospel of Christ to him on the earth. And then, thirdly, pray for the church na maging matapang sa pag-share ng gospel. Okay? Praise God, last time na nag-share tayo through Evangelism Day. Well represented and many were attended that day. And lastly, pray for personal readiness. Handa ka ba? Na pag dumating ang Panginoon, yung rapture, baka maiwan, you'll be left behind. Kaya ang Holy Week na paalala sa atin na handa ka ba sa pagwalik ni Kristo? Okay? Kaya na, bilang pagkatapos, ang Holy Week ay hindi lamang alaala ng pamatayan ni Kristo. Ito ay paalala na sa gitna ng kaguluhan ng mundo, may tagumpay sa krus ni Kristo. More than 2,000 years ago, Jesus Christ was victorious from sin and death. The sting of sin and death. So that everyone who believes will have peace and have eternal life. Kaya ang mundo ay maaaring puno ng tikmaan, ngunit ang puso ng may Kristo ay may kapayapaan. Kapayapaan. Ipag kanta tayo niya. Nagmumula sa Lord. Kaya nga, huling, ano yung challenge? Pagsubok. Ang pagsubok. Final challenge. Kung ang mundo ay naghahanap ng kapayapaan sa politika, kasi yung mga leaders na bawat bansa, political, aspect yun. Ikaw ba ay nagdadala o magdadala ng kapayapaan sa lumitan ng Ebanghelyo? May nasiyaran ka na ba sa taong ito? Kung wala pa, simulan mo na. Kasi kung ano-ano mong sinishare nyo. No? Okay? Ang pinakamagandang i-share ay si Kristo. At pinakamaganda o pinakamabisang tool sa pag-share ay ang buhay po natin. Na binago o binabago o nabago ba?
Kaya siguro hindi nakapag-share ng personal testimony na pag-share sa kaibigan, kaklase, kapitbahay, o kahit ilan nakilala lang. Ay dahil walang nabago. Yun po ang number one tool. Kasi, ano yun magka sa living testimony na nakilala mo siya. Hindi yung by means of mere head knowledge lang. Kabisado yung gospel, pero walang nakikita doon. Pero kung ang personal natin, gagawin mo pagkatao natin na pinagin Kristo. Kaya ito may dating pagkatao, ngayon na ako natin, mapalapalagura, bugnutin, adik, ano ba, sugarol, manginginom, makilala ang Panginoon, nakita ko ang katotohanan, ang kapayapaan doon at kaliwanagan. Okay? Ito ko ngayon, naglilingkod sa Kanya. Hindi yung, ito ko ngayon, wait, hindi pa rin. Walang nabago. Magaling lang dito, pero wala sa... So, hindi po yung tunay na may assurance of salvation. Okay? Kaya, ikaw, tandaan, sa gitna ng digmaan sa mundo, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa dugo ni Kristo. Saan? Sa krus, sa Kalbaryo. Na more than 2,000 years. At ngayon, ay aalalahanin naman natin. Bukas, makapaganda naman tayo ng mga Passion of the Christ. At maiiyak naman tayo sa sinang nilalati ko si Kristo. Pinakawawa. Okay? So, emotional. Kaya magandang lesson ngayon, tuturo ko natin sa ating family retreat. Pero ipag-pray natin mag-extend. Lord willing, pumayag sa ganun ako. Mag-extend pa. Ay more on the outcome. Review lang natin yung kaganapan ng more than 2,000 years ago. No? Review lang natin, pero ano ba talaga ang purpose natin dito? Okay? Ano dapat talaga ang ginagawa natin? Dito sa mundo ito. Okay? Kasi lagi na lang natin dito naaalala. Tama? Kaya ang tendency, ang purpose ng family trip ay enjoyment. Relaxation. Hindi nakikita yung talagang essence. Why we have a family trip spiritually? Okay? Yan ang focus na excited na ako sa swimming pool. Sa video, sa games. So, kaya sa family trip, marami ninyo ang dapat nating malaman. At mapigil na yung mindset na ang family trip is for enjoyment lamang, relaxation, and for ourselves. Okay? So, let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, sa lipin ko. Pagpalain po ang bawat isang narito. At tulad ng mga puso namin ay nakatuon sa inyo. At isa iba, Panginoon. Pagpalain po. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun po, maraming salamat po sa napakagandang mensahe. Kaya pa sa gitna ng dalawa ng digmaan. Tunay nga po, mas lalo natin kakayanan ako sa Panginoon sa panahon ng krisis at sa ganitong kailangan. Hindi para may ng kasiguraduhan sa kailangan ng pisikal. Ngunit sa buhay, tapos ng pamatayan ng pisikal. We should look forward to more to the life of Christ after the tribulation. Pagkami ng Christ. Sa ginamit namin ng crisis na nangyayari yan at sa lalong paparating pa, dapat natin mas lalong ulitin ito upang mas lapitan na hanapin ang sigurador o papanatagan kay Christ and Jesus Christ. Let's look forward to what after this problem where there is only peace and love, and that is with our Lord Jesus Christ, together in His kingdom in heaven.
that you will be all there with the protagonist, and that you are able to serve him, and let others know of his name so that we may be together in the best. Away from suffering. Okay, yes. Ano po? Third sense ako. 1 to 4. Dalawang bibigyan ng So, yung one, ang focus ng prayer nila o natin ay yung nangyayaring giyera sa Middle East. US partner with Iran versus Iran. Nawa matapos na, no? Mas maaga sana matapos, hindi yung sa 2 minutes sa ating yung mga papasukin o padaanin yung mga barko na may dala ng petrolyo ng mga Iranians sa Strait of Hormuz. So yun po, no? Yung mga on world events o world news ang inyong mong focus sa number 1. Sa number 2, sama-sama kayo. And then, one pala tayo. Tama. So, mag-pray natin. Saka kasapatan ng mga pangangailangan sa buong mundo. Kasi going to affect itong lack of petroleum products. So number 2, ang ating bansa. Okay? Ang ating bansa ay pag-pray natin, panalangin po natin na itong pagtaas ng mga binili, petrolyo, at makagawa ng mga kaparangan ng ating gobyerno na matulungan tayo at magkaroon pa ng maraming supply ng petrolyo. So, ang focus ng number 2 ay ang ating bansa, sa buong bansa natin. So, pag-pray natin si President BBM, 10 ng kanyang cabinet members. Okay. So, and then thirdly, number 3, yung church. Kaya different ministries and ministers. Nadagdagan pa. Okay. And then number 4, yung ating darating na gawain. Maapag o pumayag yung may-ari na magsimula tayo ng Friday night. Kasi ang unang ay usapan ay morning ng Saturday hanggang morning ng Sunday. So, yung additional lang ay minimal pumayag. So number 4, pray natin yung family retreat. Okay? At mga may sakit sa health issues. Ano pa? Suggestion na ipag-pray sa number 4. At alalahanin nyo lang yung mga nakalista sa ating prayer concerns na lagi pinag-dito. Okay? Then yung personal request nyo sa inyong mga kakabit. So yun lang po. By the way, worship service din natin sa Sunday, ha? Mga kalimutan. Maaga po tayo, 4:30 ang worship service natin. Sino number 1? Tayo. Tapos closing prayer po natin. So,
Ate Bibiling. Closing prayer po. Ano prayer po, sir? Prayer po. Nasa kanan. Kanan. Prayer ko, sir, of request. Next week, good health and wisdom. Yan. Maraming supply, bawak ka. Sige, let's pray. Let's go. Kapayapaan
paghiwa-hiwalay, Panginoon, na patuloy po pagkaroon ng Panginoon, yung paglabay, Panginoon, sa amin. Paglabas ng bituan ng present ng Panginoon, hanggang sa pagdating namin ng Panginoon sa amin, kailangan Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen.